Good day everyone, I'm Karina And I'm Cindy. and welcome to TimeNet Podcast Episode 4. So guys, pang episode 4 na tayo ngayon and for sure marami na kayo natutunan sa mga previous episode natin pero syempre hindi pa tapos yung pag-uusapan natin. So for this episode, Sid, pag-uusapan naman natin is yung socialization and paano nga ba to nakaka-apekto sa actions natin or may epekto ba siya sa pag-manage natin ng time. Pero before ang lahat, para sa'yo muna, Karina, ano nga ba yung socialization? Yan. So, socialization, pag naririnig ko yung word na socialization, and for sure kayo rin, syempre papasok sa utak nyo is yung social life, di ba? Social life natin sa ating family, sa friends, or outside academics, or even inside academics, kasi meron tayong tinatawag na extracurricular activities, di ba? And yung mga activities inside ng school, gaya ng clubs, ng mga quiz bees, and ano pa ba Sid? Mga pageants, di ba? So, ayun, parang interaction siya sa ibang tao, interaction siya na hindi mo iniisip yung academics mo, yung ginagawa mo. So, ikaw naman, Sid, para sa'yo, ano yung socialization? Para sa akin, like nga nung sinabi mo, interaction siya with others. So, yun yung parang social life natin na kung saan ang ginagawa natin, focus tayo in our family, friends, or other relatives, or even classmates. Yun yung ginagawa natin to interact with them, to connect with them. So, pero, eto, opinion lang natin, ano nga ba yung socialization? Ayan. So, according naman sa credible sources natin, sa Merriam-Webster, ng socialization daw, parang yung sinabi lang natin Sid kanina, it is a social interaction with others. So, dagdag ko lang din, kaya nga nasabi ni Sydney na parang connection daw siya sa ibang tao. So, yung socialization, dito tayo nakaka-build ng relationship and bond with people, which is important din, na hindi nga lang puro academics. Kasi di ba from our past episodes, yung pinag-uusapan lang natin is paano mag-deal sa procrastination, sa ACADS, paano gumawa ng to-do list or yung prioritization natin. So, ayun. So, since nga na-mention mo na yung mga past na episode, tingin mo ba merong connect yung socialization sa time management? Ayan. So, personally muna. Personally, feeling ko may connect yung time management and socialization. Bakit nga ba? Kasi, pansin nyo ba guys, kayo baka na-experience nyo na, kapag kasali tayo sa mga extracurricular activities or lumalabas tayo with friends, with families, sinasabi ng teacher palagi is i-balance, di ba? Or parang, hindi lang pwedeng puro volleyball ka lang, hindi lang pwedeng puro quiz bee ka lang dyan. Parang, ibabalance mo rin yung interaction mo sa iba and yung academics mo. Kasi hindi natin pwedeng mapapabayaan yung academics natin. Hindi rin natin pwedeng pabayaan yung extracurricular activities. Kasi syempre, activities yan ng school syempre, di ba? Parang kailangan din natin siyang isali. Kasi yung mga activities na yan is nagkakaroon din naman yan ng incentives and dagdag kaalaman para sa atin as a person, yung mga skills, di ba? Diyan din tayo nag-grow bukod sa academics. Dahil yung ibang tao din naman, hindi lang naman sila sa academics or sa math, science, hindi lang naman sila dyan nag-i-skill dahil iba't iba tayo. Meron mga bodily kinetic na tao, which is nag-e-excel sila sa sports, sa dancing, sa mga pageants, which is goods din naman. Pero according sa study entitled Perceived Time Management Skills and the Role of Social Support ni Becker and Luther. So sabi doon na yung mga people daw, or young adolescents, na nakaka-experience ng or kino-consider nila yung self nila as good time managers. Sila daw yung parang ahead or may advantage when it comes to seeking support or pagiging present sa ibang tao. Bakit ka ba ganun? Feeling ko kasi given na, meron silang good time management, diba? So, dahil may alam nila i-balance. Yes, dahil alam mo i-balance, dahil may good time management ka, syempre, mas magiging successful or magsasucceed ka nga, mas mag-excel ka sa pag-interact mo with other people or sa mga ginagawa mo na activities. Pero, di ba, student din tayo, so I bet na nakaranas ka din Yes, ng for mga sure. problem mo dyan sa socialization. So, can you share it with us? Ayan. So, habang i-share ko yung sa akin, isipin nyo rin yung sa inyo, guys. Ano nga ba yung mga socialization or yung social life nyo na parang nag-struggle kayo? Kasi, for sure, meron din yan. Sa akin naman, way back nung high school ako, junior high school, part kasi ako ng SSG. So, syempre, it is a big responsibility for us students kasi tayo yung nagli-lead sa mga students, di ba? So, parang napabayaan ko yung ibang quizzes ko, yung ibang academics ko dahil nape-pressure kayo, overwhelm ka na kailangan mong gampanan tong responsibility na to. And yung mga clubs, kasi parang
important Na-focus din ka. naman. Yes, na-focus ako dun sa mga clubs na yon, which is parang nagkaroon siya ng negative impact dun sa academics ko. Pero na-solusyonan naman yan. And yung mga solutions na yon, itatackle natin yan sa mga next episodes natin. Ikaw, Sid, for sure, may na-experience ka rin. Pero, opposite ako sa na-experience mo. Kasi yung sa'yo, ang napabayaan mo yung ACADS. ACADS. Pero sa akin naman, yung napabayaan ko is yung social life ko. So, nangyari nun, next sem break, tapos ang daming events sa barangay namin. So, parang gusto kong mag-keep up and sumali ako sa iba't ibang events. So, meron kaming sinarihang pageant, tumutulong ako sa mga SK, tapos meron kaming sinarihan na youth organization. Although hindi pa ako part nun, parang yun talaga yung gusto kong maging goal. Tapos, habang ni-reach ko yun, bigla namang bumalik na yung class natin. So, nag-return na tayo doon. So, parang nangyari nun, mas nag-focus ako sa academics kasi 'di ba parang mas sinasabi sa atin na match daw yung dapat academics. Yun yung nangyari sa akin. Nangyari is napabayaan ko yung social life ko. Nakalimutan ko yung mga kasama ko sa pageants. Hindi na ako nakatulong sa mga SK namin doon. Tapos, ito yung malala is hindi na ako pinayagang makasama dun sa youth organization. So, dun pa lang makita natin na hindi lang talaga puro ACADS dapat. Dapat talaga meron tayong balance in our life. Pero, like, di ba, hindi naman natin mapipigilan yung mga ganyang problem. So, ano kaya yung mga pwedeng maging solusyon para ma-help natin sila or para makaiwas sila sa mga ganung problem? Ayan, before ko sagutin yun, parang ang ganda lang na share natin. Kasi opposite, di ba? Parang kasi hindi naman lahat sila may experience yung na-experience ko or na-experience mo. So yung sa akin, academics yung medyo napabayaan, and then yung sa kanya naman, social life, di ba? So parang dun pa lang naiisip na natin na, ay, talagang balance pala dapat. Hindi lang puro social life, hindi lang din naman puro academics. We need talaga i-balance yung mga time, di ba? So, parang importante. So, going back sa question mo, ano nga ba yung mga tips or kailangang gawin natin? Feeling ko na discuss natin to sa previous episode natin, which is yung prioritization. So, kung di nyo pa napanood or parang nakalimutan nyo na, pwede nyo balikan. Pero, ang sinasabi dun is, pwede kang gumawa ng list. List kung saan, syempre, ililista mo yung mga kailangan mong gawin, di ba? Pero dun sa mga kailangan mong gawin na yun, hindi lang puro academics yung ililista mo dun. Pwede mo ilista yung social activities mo dun. Gaya na ano ba yung schedule mo sa extracurricular activities, ano ba yung schedule na lalabas ka with friends, di ba? Yung outside school or even inside school. So, we need to manage it effectively or balance nga. Pero actually, ang ganda ng tip mo kasi kapag ka nag-list down ka, mas makikita mo lahat. Talagang wala kang mamimiss out kung naka-list. Kasi parang susundan mo siya, di ba? Oo. So, ano talaga, dyan talaga. So, from past episode hanggang dito, mapapakita talaga natin na napaka-important ng paghahanap ng balance. Tsaka, yung pag-make time natin for each task. Yung each task is hindi lang for academics, but also for our social lives. yes, relationship matters talaga. Pero academics matters also. Pero hindi namin sinasabi guys na mag-focus na lang kayo sa social life nyo or mag-focus na lang kayo sa academics nyo. Yung pinopromote namin dito or yung in-encourage namin sa inyo is to balance everything. And we know na hindi talaga madali mag-balance. Kaya sa next episode natin, Sid, no nga ba yung ano natin, syempre abangan nyo guys, di ba? Yung next episode natin, we will talk about naman the different tips and techniques na makakatulong sa inyo to manage your time effectively or efficiently. So, we hope guys that you learned a lot from this episode and sa mga past episode natin. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Gaya nga ng sabi namin kanina, may aabangan pa tayo sa next episode. That's all guys! Goodbye!